Mahigpit ang hawak ni Binta sa lalagyan ng mainit na kaldereta. Buong gabi siyang hindi natulog, nagtiyaga sa harap ng mainit na kalan. Masiguro lamang na maluluto ng perpekto ang paboritong putahe ng kanyang asawang si Coffee. Kumikirot ang kanyang mga binti sa pagod matapos ang maghapong pag-aasikaso sa kanilang anak. Ngunit may maaliwalas na ngiti sa kanyang mga labi. Habang pinagmamasdan ang naglalakihang ilaw sa loob ng marangyang bulwagan. Ito ang anibersaryo ng kumpanyang itinayo niya mula sa wala. Ang bawat sentimo at pawis sa likod ng tagumpay na ito ay sa kanya, ngunit pinili niyang manatili sa anino upang ibigay ang buong karangalan sa lalaking haligi ng kanyang tahanan. Umaalinggaw-ngaw ang masiglang musika at mga kwentuhan sa loob ng silid. Dumikit sa kanyang balat ang halimuyak ng mga mamahaling pabango na salungat sa amoy ng giniling na bawang at sibuyas na nanuot na sa kanyang mga daliri. Nang humakbang siya papasok sa gitna ng selebrasyon, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang inaasahan niyang salubong ng pasasalamat ay napalitan ng isang eksenang dudurog sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Coffee. Walang bakas ng pagod sa mukha nito, kundi isang masiglang ningning habang dahan-dahang sinusubuuan ng isang pirasong matamis na cake ang isang babaeng nakasuot ng kumikinang na pulang bestida. Ang babae ay si Sophie. Sa hindi kalayuan, nakatayo ang biyenan niyang si Doña Matilda. May malamig at mapagmataas na ngiti sa mga labi habang pinagmamasdan ang dalawa. Ang ngiting iyon ng kanyang biyenan ay tila isang tahasang pagsang-ayon sa pagyurak sa dangal ng mismong asawa ng kanyang anak. Lumbay at pagkalito ang nagtulak sa mga paa ni Binta upang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat na parang may nakakabit na kadena. Nang magtama ang kanilang mga paningin ni Coffee, hindi tuwa kundi matinding pandidiri ang gumuhit sa mukha ng lalaki. Mabilis na naglakad ang kanyang asawa palapit sa kanya. Hinablot ang lalagyan ng pagkain mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ano ba ang ginagawa mo rito, Binta? Tignan mo nga ang sarili mo. Nag-aamoy kusina ka sa harap ng mga VIP investors ko. Gigil na bulong ni Coffee. Nag-uumapaw ang puot sa bawat salitang binibitawan nito. Ipinagluto lang kita, Coffee. Akala ko kasi gusto mong matikman ang luto ko nga ngayong espesyal na gabi. Malumanay na tugon ni Binta. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ang sumunod na tagpo ay tila isang mabagal na bangungot. Isang marahas na pag-imbay ng kamay ni Coffee ang naganap. Ang lalagyang plastik ay bumukas at ang paboritong putahe na pinagpuyatan ni Binta ay walang awang itinapon ng kanyang asawa. Ang mainit at malapot na sarsa ay sumaboy ng direkta sa puting bestida ni Binta. Ang damit na ginugol niya ng ilang araw upang tahiin gamit ang kanyang sariling mga kamay dahil ayaw niyang gumastos ng pera ng kumpanya para sa kanyang sarili. Bumakat ang madilim na kulay ng sarsa sa malinis na tela. Naramdaman ni Binta ang hapdi ng mainit na sabaw na tumagos sa manipis na damit. Sinusunog ang kanyang balat. Ngunit ang init na yon ay walang laban sa panlalamig na gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang gulugod. Ang mga matang nakapaligid sa kanya ay puno ng pangungutya. Ang atensyon ng lahat ng bisita ay nakatuon sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Wala siyang mailabas na salita. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng tinik, hindi makahinga sa matinding kahihiyang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang dangal niya bilang isang babae, isang ina, at isang asawa ay naiwang nakakalat sa malamig na sahig, kasama ng mga pira-pirasong karneng ginawa niya ng may buong pagmamahal. Habang ang mga tao ay nagpapalitan ng mapanlait na tingin, dahan-dahang yumuko si Binta, hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay nagyelo sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay iniinabot. Ang takip ng lalagyang napunta sa paanan ng isang pamilyar na pulang sapatos. Pag-angat ng kanyang mukha, nagtagpo ang mga mata nila ni Sophie. Ang babaeng umangkin sa karangalan at asawa ni Binta ay yumukod ng bahagya.
Nagpakawala ng isang matamis ngunit nakakalasong na ngiti. Oh my, ang dumi na ng dress mo. You should go home na, miss. Nakakasira kasi ng mood ang mga basurang pinipilit ipasok sa fine dining. Malambing na wika ni Sophie, habang ang mga kamay nito ay buong pagmamalaking pumulupot sa braso ni Coffee. Nakalubog ang mga kamay ni Binta sa plangganang puno ng malamig na tubig na may kahalong matapang na Clorox sa gitna ng kadiliman ng kanilang banyo. Tanging ang mahinang liwanag mula sa siwang ng pinto ang nagbibigay ng anyo sa kanyang paligid. Ang matapang na amoy ng kemikal ay humahapdi sa kanyang ilong, ngunit mas masakit ang bawat pagkuskos niya sa puting tela ng kanyang bestida. Ang mantsa ng sarsa ng kaldereta ay tila ayaw mabura, katulad ng kahihiyang nakatatak na sa kanyang pagkatao. Namumula na ang kanyang mga daliri sa sobrang lamig at pagod, ngunit patuloy pa rin siya sa paglilinis. Tila ba kapag napatanggal niya ang dumi sa damit ay mawawala rin ang dumi sa kanyang dangal. Lumalim na ang gabi nang maramdaman niya ang bahagyang pagyanig ng sahig mula sa mabibigat na hakbang sa labas ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok ang amoy ng alak na hinaluan ng isang pamilyar at matamis na halimuyak ng mamahaling pabango, ang pabangong suot ni Sophie kanina. Pumasok si Coffee, pasuray-suray ngunit may bakas pa rin ng kapangyarihan sa kanyang tindig. Hindi siya humingi ng paumanhin. Sa halip, tumayo siya sa likuran ni Binta at pinanood ang asawang nakaluhod sa sahig. "Hon, you look so pathetic right now." Simula ni Coffee, ang boses niya ay malat at puno ng mapanuring lambing. "I'm sorry if I was a bit harsh kanina. Pero kasi, you didn't follow my instructions. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na munang makialam sa party. You made me look bad in front of everyone." Hindi sumagot si Binta. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo habang ang mga luha ay pumatak at humalo sa tubig na may Clorox. Naramdaman niya ang kamay ni Coffee na humawak sa kanyang balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay tila malamig na ahas na gumagapang sa kanyang balat. "Don't be like that, Binta. Alam mo namang stress lang ako sa work. Sophie is just helping me. Business lang lahat yon. You should be more supportive, di ba?" Pagpapatuloy ni Coffee, ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang dahan-dahang pag-ipit sa kanyang leeg, isang paraan ng pagpaparamdam na siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Kinabukasan, hindi pa man lubos na nakababangon si Binta sa bigat ng kanyang nararamdaman, ay dumating na si Doña Matilda. Ang kanyang biyanan ay pumasok sa bahay na tila isang reyna na nag-iinspeksyonon ng kanyang nasasakupan. Umupo ito sa sofa at tinitigan si Binta mula ulo hanggang paa, isang tinging puno ng paghatol. "Binta Ija, narinig ko ang nangyari kagabi. Nakakahiya, hindi ba?" Ani Doña Matilda habang humihigop ng tsa. "Alam mo, ang utang na loob mo sa pamilyang ito ay hindi matatawaran. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan ng buhay na ito. Kaya naman, para hindi na maulit ang gulo, kailangan nating ayusin ang mga papeles ng kumpanya. Gusto ko lang protektahan ang legacy ni Coffee." Inilapag ng matanda ang isang makapal na dokumento sa lamesa. Isang special power of attorney na nagbibigay ng buong kapangyarihan kay Coffee na pamahalaan ang lahat ng ari-arian at negosyong nasa pangalan ni Binta. "Just sign this, Binta, para wala ka na ring iisiping stress sa office. You can focus more on being a good wife and a mother to Chinonso. It's for your own good, believe me." Dagdag pa ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng tamis, na tila ba ang lason ay binalot sa asukal. Nanginginig ang kamay ni Binta habang tinitignan ang dokumento. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ito na ang huling tali na magbubusal sa kanyang bibig. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig niya ang mabilis na pagtakbo ng maliliit na paa mula sa hagdan. Si Chinonso, ang kanyang 10 taong gulang na anak, ay lumapit sa kanya na may dalang isang bagay. "Mommy, tignan mo po ito. Nakita ko po sa pocket ng coat ni Daddy kanina.
habang hinahanap ko yung Crayola ko. Inosenteng wika ng bata. Inilagay ng anak sa palad ni Binta ang isang kumikinang na bagay. Isang gintong hikaw na may hugis ng isang maliit na rosas, may bahid pa ng kulay pulang lipstick na tila sariwa pa. Ang hikaw na yon ay eksaktong kapareho ng suot ni Sophie sa party kagabi. Tumingin si Binta sa kanyang biyenan na tila hindi man lang nagulat. Pagkatapos ay muling tinignan ang dokumentong hinihingi ng matanda na pirmahan niya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi at mabigat, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na hindi na niya maaaring ipikit pa ang kanyang mga mata. Dala ang isang bagong luto na baunan ng tanghalian, tinahak ni Binta ang makintab at malalamig na pasilyo ng kumpanyang siya mismo ang nagtanim ng unang binhi ng tagumpay. Ang bawat hakbang ng kanyang mga suot na sapatos ay naglalabas ng mahinang tunog sa sahig na gawa sa marmol. Isang tunog na tila nagpapaalala sa kanya na sa gusaling ito, siya ang tunay na nagmamay-ari. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng elevator patungo sa pinakamataas na palapag, isang pader ng pag-aalinlangan ang humarang sa kanya. Ang gwardyang dati ay yumuyukod sa kanyang harapan, ay ngayon ay umiiwas ng tingin. Itinaas nito ang kanyang kamay upang pigilan ang pagpasok ni Binta. Isang kilos na puno ng pag-aalinlangan at takot. Pasensya na po, Ma'am Binta. May bagong memo po kasing inilabas si Sir Coffee kaninang umaga. Sabi niya, strictly no personal visits daw po muna sa office floor, especially during office hours. Confidential po kasi ang mga meetings ngayon. Ang paliwanag ng gwardiya sa wikang Taglish, habang hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Binta ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay na may hawak ng baunan. Ang init ng pagkain sa loob ay tila nanunuot sa kanyang palad, isang kabalintunaan sa panlalamig na nararamdaman ng kanyang puso. Hindi siya nakipagtalo. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gilid ng pasilyo kung saan ang dingding ay gawa sa makapal at malinaw na salamin na naghihiwalay sa lobby at sa pangunahing silid ng mga opisyal. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya ang lahat. Sa loob ng marangyang opisina na siya ang pumili ng bawat kagamitan, nakaupo si Sophie sa kanyang silya. Ang silyang yon ay hindi lamang basta upuan. Iyon ang trono ng kanyang mga pangarap, ang lugar kung saan binuo niya ang bawat plano para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Nakita ni Binta ang kanyang asawang si Coffee na nakatayo sa likuran ni Sophie. Nakapatong ang mga kamay sa balikat ng dalaga habang nakangiti. May mga dokumentong nakalatag sa mesa, mga dokumentong pamilyar kay Binta. Iyon ang mga blueprint at financial projections para sa bagong proyekto na siya ang nagpuyat at nagtrabaho ng ilang buwan. Pinanood niya kung paano inabot ni Coffee ang isang panulat kay Sophie at kung paano buong seryosong nilagdaan ng babae ang mga papel na tila ba siya ang may akda ng lahat ng yon. Ang bawat hagod ng pluma sa papel ay tila isang paghiwa sa laman ni Binta. Ang kanyang talino, ang kanyang pagod, at ang kanyang dangal ay ninanakaw sa harap mismo ng kanyang mga mata nang walang kalaban-laban. Idinikit ni Binta ang kanyang palad sa malamig na salamin. Ang distansya sa pagitan niya at ng mga taong nagtataksil sa kanya ay ilang pulgada lamang ng kristal, ngunit pakiramdam niya ay nasa kabilang dulo siya ng mundo, isang estranghero sa sarili niyang kaharian. Ang kanyang paghinga ay bumuo ng manipis na hamog sa salamin. Unti-unting tinatakpan ang masakit na tanawin sa loob. Wala siyang inilabas na kahit anong ingay. Ang kanyang galit ay hindi sumabog sa pamamagitan ng sigaw, kundi nanatiling nakakulong sa kanyang dibdib, nag-aapoy at naghihintay. Sa gitna ng kanyang pananahimik, naramdaman niya ang paggalaw ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang palda. Inilabas niya ang gadget at binuksan ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mga salitang nabasa niya ay tila isang malamig na tubig
na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na pakiramdam, ngunit nag-iwan ng isang malalim na sugat ng pagdududa. Hindi ka lang mawawalan ng asawa, Binta. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo kapag hindi ka kumilos. Ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob ng bahay niyo. Hanapin mo ang itim na talaarawan bago huli na ang lahat. Napako ang tingin ni Binta sa mensahe habang sa kabilang panig ng salamin, nakita niyang dahan-dahang hinalikan ni Coffee ang noo ni Sophie bilang pagdiriwang sa kanilang bagong tagumpay. Isang tanong ang pilit na bumabagabag sa kanyang isipan habang dahan-dahang bumibigat ang hawak niya sa baon ng wala ng silbi. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At ano pang mga lihim ang nakatago sa ilalim ng mga ngiti ng mga taong itinuturing niyang pamilya? Ang gabi ay nababalot ng isang mapanlinlang na katahimikan habang ang bawat paghahain ni Binta ng pagkain sa mesa ay tila isang ritual ng kanyang sariling pagpapakumbaba. Sa loob ng sarili niyang tahanan, ang bawat kuskos ng pilak na kubyertos sa porselanang pinggan ay nagpapaalala sa kanya na siya ay unti-unti nang nagiging isang estranghero. Ang halimuyak ng niluluto niyang ulam ay humahalo sa matamis at nakakahilong amoy ng pabango ni Sophie, na ngayon ay nakaupo sa tabi ni Coffee na tila ba doon siya nararapat mula pa noong una. Binta, Ija, pakidala naman dito ang paboritong alak ni Coffee. Sophie and I were just discussing how her new financial strategy will double our revenue this quarter. Ang wika ni Doña Matilda, ang boses ay puno ng awtoridad at tila walang pakialam sa sakit na nararamdaman ng kanyang manugang. Tita Matilda, don't worry. I'm just doing my job. I want what's best for Coffee's family, sagot ni Sophie, sabay sulyap kay Binta na may kasamang mapang-asar na ngiti. Binta, I hope you don't mind. Masyado lang kaming busy ni Coffee lately, kaya ngayon lang ako nakadalaw dito. Tumango lamang si Binta. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa telang nakasabit sa kanyang braso. Ang bawat salita ng kanyang biyenan at ni Sophie ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Isang anyo ng parinig na binalot sa kunwaring malasakit. Pagkatapos ng hapunan, humingi si Sophie ng pahintulot na gamitin ang banyo sa itaas. Ngunit lumipas ang ilang minuto at hindi pa ito bumababa, kaya minabuti ni Binta na tingnan ang panauhin. Dahan-dahan ang pag-akyat ni Binta sa hagdan, ang bawat hakbang niya ay walang tunog sa malambot na alpombra. Pagdating niya sa tapat ng kanyang silid-tulugan, nakita niyang nakabukas ng bahagya ang pinto. Ang kanyang puso ay tila nakakaramdam ng isang mabigat na babala. Nang pumasok siya, nakita niya si Sophie na nakatayo sa harap ng kanyang tokador. Hinahawakan ang kanyang mga alahas at iniiba ang ayos sa mga pabangong maingat niyang inihanay. What are you doing here, Sophie? Ang banyo ay nasa kabilang dulo ng hallway. Ang mahinahong tanong ni Binta, bagamat ang kanyang kalooban ay nag-aalab na sa galit. Humarap si Sophie, walang bakas ng pagkahiya. I just wanted to see your room, Binta. Medyo old-fashioned na pala ang taste mo, no? Coffee told me he wants to redecorate this entire floor soon. You know, for a fresh start. Lalakad sana si Sophie palabas nang biglang sumabit ang kanyang mahabang bestida sa gilid ng mesa. Isang kwadro ang dahan-dahang tumagilid at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng silid. Iyon ang larawan ng kasal ni Binta at Coffee. Ang tanging alaala ng panahong tila tapat pa ang pag-ibig ng kanyang asawa. Hindi humingi ng paumanhin si Sophie. Sa halip, itinapat niya ang kanyang matulis na takong sa mukha ni Binta sa larawan at dahan-dahang itiniin ito hanggang sa mawasak ang papel sa ilalim ng matalim na sapatos. Oops, it's broken. Well, baka sign na yan na kailangan mo nang palitan ang lahat ng bagay na sira na rito. Nang makaalis si Sophie, naiwan si Binta na nanginginig sa gitna ng silid. Lumapit siya sa kanyang munting vault na nakatago sa likod ng aparador upang tingnan ang kanyang mga mahahalagang dokumento. Ngunit ang kanyang mundo
ay tila gumuho nang makitang bahagyang nakawang ang pinto nito. Ang piraso ng papel na naglalaman ng kanyang mga lihim na transaksyon at ang listahan ng kanyang mga ari-arian ay wala na sa loob. Isang malamig na hinala ang dumaloy sa kanyang buong katawan habang inaalala ang mapanuring tingin ni Sophie kanina. Sa bawat paglayo ng sasakyan ni Doña Matilda mula sa tarangkahan ng mansyon, tila nagkakaroon ng bahagyang puwang ang hangin sa loob ng bahay. Ngunit para kay Binta, ang bawat sandali ay isang karera laban sa oras. Ang kanyang mga hakbang patungo sa silid-aklatan ng kanyang biyenan ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib, isang tunog na tanging siya lamang ang nakakarinig sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng malawak na pasilyo. Pinihit niya ang hawakan ng pinto ng pribadong opisina ni Doña Matilda. Ang silid ay amoy lumang papel at tuyong bulaklak, isang halimuyak na tila nagtatago ng mga lihim na hindi dapat mabuksan. Alam ni Binta na ang bawat sulok ng silid na ito ay saksi sa mga planong binuo upang unti-unting wasakin ang kanyang buhay. Nagsimula siyang maghanap. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay humahaplos sa bawat drawer at bawat tumpok ng mga dokumento. Sa pinakailalim ng isang luma at mabigat na mesa, natuklasan niya ang isang maliit na kahon na gawa sa maitim na kahoy. Mayroon itong kandado na nangangailangan ng 4 na numero. Huminto si Binta. Ang kanyang isipan ay naglakbay. Sa mga panahong buhay pa, ang ama ni Coffee, ang tanging tao sa pamilyang ito na nagpakita sa kanya ng tunay na pagkalinga. Ginamit niya ang petsa ng kapanganakan nito bilang code. Isang mahinang tunog ng pagpihitit ng bakal ang narinig. Tanda na bumukas na ang mekanismo ng kandado. Sa loob ng kahon ay nakalagay ang isang itim na talaarawan. Nang buksan ni Binta ang unang pahina, ang malamig na pawis ay nagsimulang gumapang sa kanyang noo. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga detalyadong tala ng mga transaksyong pinansyal, mga perang unti-unting inililipat mula sa kanyang kumpanya patungo sa mga bank account sa ibang bansa. Ngunit hindi ang pera ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa gitnang bahagi ng talaarawan, nakita niya ang sulat kamay ni Doña Matilda. Ang bawat salita ay tila isang patalim na bumabaon sa kanyang kaluluwa. Kailangang ihanda ang mga dokumentong medikal. Isang sertipikasyon na hindi na matino ang pag-iisip ni Binta dahil sa labis na depresyon. Kapag naideklara siyang baliw, madali na nating makukuha ang buong kontrol sa kumpanya at higit sa lahat ang bata. Kailangang ilayo si Chinonso sa kanyang ina bago matapos ang taon. Abot pabigini masam. Pambamo, nang hina ang mga tuhod ni Binta. Halos mapaluhod siya sa sahig habang yakap ang sariling katawan. Ang kanyang anak, ang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo, ay bahagi ng kanilang malupit na laro. Ang pag-ibig na ibinigay niya sa pamilyang ito ay sinuklian nila ng isang planong kikitil sa kanyang pagkatao at kukuha sa kanyang anak. Sa ibaba ng pahina, nakita niya ang isang paulit-ulit na pangalan, Satellite S. Isang account kung saan napupunta ang pinakamalalaking halaga ng pera, isang misteryong tila susi sa lahat ng dumi ni na Coffee at Sophie. Ganito na lang ba ang halaga ko? Tanong niya sa kanyang sarili sa wikang Tagalog. Ang boses ay isang basag na bulong. Matapos ang lahat ng sakripisyo ko, balak niyo akong gawing baliw at agawin ang anak ko? Sa gitna ng kanyang pagngangalit at pighati, isang pamilyar na tunog ang nagmula sa labas ng mansyon. Ang tunog ng gulong ng sasakyan na dahang humihinto sa graba ng driveway ay nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Ang liwanag ng mga headlight ay tumagos sa bintana, gumuguhit ng mahahabang anino sa dingding ng opisina. Bumalik na si Doña Matilda. Natigilan si Binta. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa itim na talaarawan, habang ang pinto ng silid-aklatan ay nananatiling nakakandado
mula sa loob. Narinig niya ang tunog ng susi na pilit na ipinapasok sa butas ng pintuan mula sa labas. Wala na siyang matatakbuhan. Ang bawat segundo ay tila isang hatol ng kamatayan habang ang hawakan ng pinto ay nagsisimula ng gumalaw. Sa gitna ng panganib, ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na paghihintay. Habang pilit na pinipihit ni Doña Matilda ang hawakan ng pinto mula sa labas, mabilis na isinilid ni Binta ang itim na talaarawan sa loob ng kanyang damit. Ramdam ang lamig ng balat nito sa kanyang mainit na balat. Gamit ang nanginginig na mga kamay, inilabas niya ang kanyang cellphone at mabilis na kinuha ang mga larawan ng bawat pahina. Ang liwanag mula sa screen ng telepono ay tumatama sa kanyang mukhang puno ng pawis at takot. Sa huling sandali, bago tuluyang mabuksan ang pinto, mabilis siyang lumabas patungo sa balkonahe, dahan-dahang isinara ang bintana at hinayaan ang sarili na lamunin ng dilim ng gabi. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng may matinding galit. Ang bawat patak ng tubig ay humahampas sa kanyang balat na parang maliliit na karayom ng yelo. Ngunit hindi nito mapatay ang apoy ng puot na nag-aalab sa kanyang dibdib. Naglakad si Binta sa ilalim ng unos. Ang kanyang sapatos ay lubog sa putik at ang kanyang marangyang damit ay nakadikit na sa kanyang nangangatog na katawan. Wala siyang ibang matatakbuhan kundi ang nag-iisang tao na tinalikuran niya noon dahil sa paniniwala sa mga kasinungalingan ni Coffee. Nakarating siya sa tapat ng isang maliit at lumang apartment. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang kamay upang kumatok sa pintuan. Ang tunog ng kanyang kamao sa kahoy ay mahina, hinaluan ng hagupit ng hangin. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang mukha ni Ngozi Eze. Ang kanyang dating kaibigan at matapat na katuwang sa negosyo ay gulat na makita ang dati ay makapangyarihang Binta na ngayon ay mukhang basang sisiw at wasak ang pagkatao. Binta, anong ginagawa mo rito sa gitna ng bagyo? You look terrible, basang-basa ka. Ang gulat na wika ni Ngozi sa wikang Taglish habang mabilis na binubuksan ng malaki ang pinto upang patuluyin ang kaibigan. Hindi nakapagsalita si Binta. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig at ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Mabilis siyang inalalayan ni Ngozi at binalot ng isang makapal at mainit na kumot. Kumuha si Ngozi ng mainit na tsaa at inilapit ito sa mga kamay ni Binta. Ang halimuyak ng luya at pulot ay unti-unting pumatay sa amoy ng putik at ulan na dala ni Binta. I'm sorry, Ngozi. I'm so sorry for not believing you before. Ang basag na tinig ni Binta habang nakatitig sa umuusok na tasa. You were right about Coffee. You were right about everything. Huminga ng malalim si Ngozi. Ang galit na dati ay nararamdaman niya para sa kaibigan ay napalitan ng matinding awa. Stop apologizing, Binta. Ang importante, gising ka na. I knew this day would come, pero hindi ko akalaing magiging ganito kalala. Ipinakita ni Binta ang mga larawang kinuha niya mula sa itim na talaarawan. Habang tinitignan ni Ngozi ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa awa, patungo sa matinding determinasyon. They are planning to take Chinonso from me, Ngozi. Gusto nila akong ideklarang baliw. Ang hikbi ni Binta na sa wakas ay pinakawalan na ang lahat ng sakit. Inilapag ni Ngozi ang telepono at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Binta. Hindi nila magagawa yan. I have something for you too, Binta. Alam mo ba kung sino talaga si Sophie? Hindi lang siya basta mistress. I found out from my old connections na Sophie is a professional scammer. She's been involved in several corporate frauds before, and she has a partner in crime na hindi si Coffee. Natigilan si Binta. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Isang bagong liwanag ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa gitna ng kanyang pighati. Ngunit bago pa man sila makapagplano ng malalim, ang katahimikan ng maliit na silid ay binasag ng paggalaw ng cellphone ni Binta sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Coffee ay lumitaw sa screen. Nanginginig
na pinindot ni Binta ang speaker. Ang boses ni Coffee ay lumabas. Malamig, kalmado, at may halong nakapandidiring lambing na tila walang nangyaring pananakit nung mga nakaraang araw. Binta, nasaan ka? Gabi na at malakas ang ulan. Anyway, I just wanted to remind you na bukas ay pupunta tayo sa office ng insurance agent natin. I've upgraded our life insurance policy to $10 million each. It's for our security and of course for Chinonso's future. Be home early, okay? I love you. Naputo lang tawag. Nanatiling nakatitig si Binta sa kanyang telepono. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. $10 million. Isang halagang sapat upang pumatay. Tumingin siya kay Ngozi at sa mga mata ng kanyang kaibigan. Nakita niya ang parehong katotohanan kanina pa, bumabagabag sa kanya. Ang plano ni na Coffee at Doña Matilda ay hindi lamang ang agawin ng kanyang kumpanya at anak, kundi ang tuluyan na siyang burahin sa mundong ito. Pumasok si Binta sa loob ng mansyon na tila isang anino na nawalan na ng direksyon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa sahig, umiiwas sa anumang direktang pakikipagtagpo ng paningin. Ito ang anyo na nais makita ni Coffee at Doña Matilda, isang babaeng durog, talunan, at wala ng lakas na lumaban. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay mabigat. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat segundo ay bahagi ng isang malamig at kalkuladong plano. Naroon si Coffee sa sala, prenteng nakaupo habang may hawak na baso ng alak. Sa tabi niya, ang mga dokumento para sa insurance at sa paglilipat ng huling bahagi ng ari-arian ni Binta ay nakalatag na tila mga bitag na naghihintay ng biktima. I'm glad you're home, Binta. Pinag-alala mo kami ni Mama. Ang wika ni Coffee, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalaga. Anyway, as I mentioned on the phone, kailangan nating i-finalize yung insurance papers. It's for our peace of mind, especially now na parang hindi ka pa masyadong okay. Dahan-dahang lumapit si Binta at naupo sa tapat ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay sadyang pinatindi ang panginginig upang ipakita ang kunwaring takot. Kinuha niya ang panulat na iniabot ni Coffee. Ang dulo ng pluma ay dumampi sa puting papel. Lumilikha ng isang itim na marka na magsisilbing mitya ng pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Nilagdaan niya ang mga dokumento, ngunit sa bawat pirma, naaalala niya ang boses ni Ngozi sa kabilang linya kaninang umaga. Nagsimula na tayong bumili ng mga utang ng Noosu Corporation sa ilalim ng pangalan ng bago nating kumpanya. Unti-unti na silang nasasakal nang hindi nila nalalaman. Thank you, Hon. You're doing the right thing. Ani Coffee habang mabilis na kinukuha ang mga papel, tila natatakot na baka magbago pa ang isip ng asawa. Sa mga sumunod na araw, naging isang perpektong kasambahay si Binta. Hinayaan niyang utusan siya ni Doña Matilda sa mga pinakamabababang gawain. Naglinis siya, nagluto, at yumuko sa bawat pangungutya ng matanda. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagpapakumbaba, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmatsyag. Sa tuwing nakatalikod ang lahat, mabilis niyang kinokopya ang mga password ng computer ni Coffee at kumukuha ng mga kopya ng mga lihim na resibo na itinatapon ni Sophie sa basurahan. Isang hapon, habang si Binta ay nag-aayos ng kanilang silid-tulugan, pumasok si Sophie nang walang katok. Ang dalaga ay may dalang isang sobre at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Hindi na ito nagpanggap na mabait. Ang kanyang bawat kilos ay tila isang pag-angkin sa bawat sulok ng silid na yon. You know, Binta, you're so obedient lately. It's almost sad. Ang mitya ni Sophie sa wikang Taglish, habang dahan-dahang lumalakad patungo sa malaking kama ni na Binta at Coffee. Pero baka mas maging sad ka kapag nalaman mo ito. Hindi mo na kailangang magpanggap na asawa ni Coffee for too long. Inihagis ni Sophie ang isang puting papel sa ibabaw ng kama. Iyon ay isang report mula sa isang diagnostic clinic.
Ang mga mata ni Binta ay tumuon sa mga salitang nakasulat sa itim na tinta. Ultrasound report. Positive. I'm pregnant, Binta. At si Coffee, he's so happy about it. He told me na once na-settle na ang lahat ng assets mo sa kanya, he'll finally file for the annulment. Ang nakangising dagdag ni Sophie na natiling tahimik si Binta. Ang kanyang puso ay kumurot sa sakit para sa kanyang anak na si Chinonso. Ngunit kasabay nito ay ang isang malamig na katuwaan. Tumingin siya sa refleksyon niya sa salamin ng tokador. Isang babaeng mukhang talunan, ngunit sa likod ng mga matang yon ay ang isang maninila na handa ng sumunggab. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa pangakong hinding-hindi niya hahayaang magkaroon ng puwang ang anumang bunga ng pagtataksil sa buhay ng kanyang anak. Dahan-dahang yumuko si Binta, tila ba tinatanggap ang huling dagok ng tadhana. Sa kanyang pagyuko, ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mukha. Itinatago ang isang lihim na ngiting unti-unting nabubuo sa kanyang mga labi. Congratulations, Sophie! Ang mahina niyang sagot. Isang boses na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Lumabas si Sophie ng silid na may kasamang malakas na hangin ng pagmamataas. Iniwan si Binta sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto, mabilis na inilabas ni Binta ang kanyang telepono at tinawagan si Ngozi. Ngozi, the bait is taken. They think they've won because of the baby. It's time to move the final pieces. Siguraduhin mong ang bawat sentimo ng utang nila ay nasa kamay na natin bago matapos ang linggong ito. Sa bawat hakbang ni Binta sa madilim na hagdan, patungo sa maliit na silid-imbakan, ramdam niya ang bigat ng mga kahon na naglalaman ng kanyang huling ilang pirasong pag-aari. Ang boses ni Doña Matilda ay tila isang matalim na gunting na pinuputol ang huling hibla ng kanyang karapatan sa loob ng mansyong yon. Dahil sa balita ng pagbubuntis ni Sophie, ang bawat sulok ng bahay na dati ay pinamumunuan ni Binta ay mabilis na nilalamon ng presensya ng dalaga. Ija, don't be too sensitive. This is for the baby's future nursery. Kailangan ni Sophie ng sapat na space at sariwang hangin. Sa storage room ka na muna. Tutal wala ka naman masyadong gamit. Ang malamig na utos ni Doña Matilda sa wikang Taglish, habang abala sa pag-uutos sa mga katulong na ilabas ang mga gamit ni Binta mula sa master bedroom. Hindi kumibo si Binta. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang higaan sa gitna ng mga lumang kagamitan at amoy ng alikabok. Ngunit bago siya tuluyang lumayo sa hapagkainan ng gabing iyon, nag-iwan siya ng isang lason na dahan-dahang kakalat sa isipan ni Coffee. Habang nagsasalin siya ng tubig sa baso ng kanyang asawa, sadyang ginawang mahina at tila inosente ang kanyang boses. Coffee, I'm so happy for Sophie's family. Nakita ko kasi yung mga pictures ng bago nilang property sa probinsya. Ang ganda ng bahay na ipinatayo nila. Nakakamangha kung paano sila nakapag-ipon ng ganoon kabilis sa gitna ng krisis. Ang wika ni Binta, sabay sulyap sa reaksyon ni Coffee. Nakita ni Binta ang bahagyang pagtigil ng kutsara ni Coffee sa ere. Ang kanyang asawa, na ang tanging Diyos ay ang pera at kapangyarihan, ay mabilis na nabalot ng pagdududa. Alam ni Binta na sa bawat sentimong ibinibigay ni Coffee kay Sophie, inaasahan nitong sa kanila lamang yon mapupunta. Ang ideya na ang kanyang pera ay ginagamit upang payamanin ang pamilya ng ibang tao ay isang insulto na hindi nito matatanggap. Pagdating ng hating gabi, habang si Binta ay nakaupo sa malamig na sahig ng silid-imbakan, kasama si Chinonso na mahimbing na natutulog, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng mga galit na tinig mula sa itaas. Ang tunog ng mga yabag na pabalik-balik sa pasilyo at ang malakas na paghampas ng mga kamay sa lamesang kahoy ay nagmula sa opisina ni Coffee. Where is the money, Sophie? Sabi mo, gagamitin natin yan para i-buyback ang mga shares ni Binta. Bakit may mga transfer sa account ng kapatid mo? Ang boses ni Coffee ay puno ng pagngangalit na wala na ang lahat ng lambing na dati nitong ipinapakita. Hon, it's not what you think.
Kinailangan lang nila ng tulong for the medical bills ni Papa. I was going to tell you, promise. Ang pasigaw na sagot ni Sophie, ang kanyang boses ay tila isang sirena na naghahanap ng simpatiya. Liar! You think I'm stupid? Ang medical bills ba ay kasing halaga ng isang buong farm lot? You are stealing from me, Sophie. Ang dagundong ng tinig ni Coffee ay nagdulot ng panginginig sa mga kristal na dekorasyon sa baba. Mula sa kanyang kinalalagyan sa dilim, naramdaman ni Binta ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang bawat salita ng pag-aaway ng dalawa ay tila isang awit ng katarungan sa kanyang pandinig. Hinaplos niya ang buhok ni Chinonso, tinitiyak na hindi magigising ang bata sa kaguluhang nagaganap sa itaas. Ang kanyang mga kaaway ay nagsisimula na ring kainin ang isa't isa at ang kailangan niya na lamang gawin ay hintayin ang tamang sandali ng kanilang tuluyang pagbagsak. Isang mahinang liwanag ang nagmula sa kanyang cellphone sa tabi ng kanyang banig. Isang mensahe mula kay Ngozi ang lumitaw. Nakuha na natin ang lahat ng ebidensya ng Satellite S. Sophie is sending money to a man named Sandro, her real boyfriend before you met her. Bukas, sa anibersaryo ng kumpanya, ilalabas natin ang lahat. Napatigil ang paghinga ni Binta. Hindi lang pala pamilya ang sinusustentuhan ni Sophie, kundi ang isang lalaking matagal na nitong itinatago sa dilim. Tumingin si Binta sa kisame ng silid-imbakan, kung saan naririnig pa rin ang mga hikbi ni Sophie at ang mga sumpa ni Coffee. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng gabi. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ni Coffee kapag nalaman niyang ang sanggol na inaasahan niya ay maaaring isa lamang sa mga mitya ng pinakamalaking panloloko sa kanyang buhay? Ang umaga ng ika-15 anibersaryo ng kumpanya ay sinalubong ni Binta ng isang kakaibang katahimikan. Sa loob ng maliit na silid-imbakan, ang sinag ng araw na tumatagos sa maliit na bintana ay nagbibigay ng gintong liwanag sa mukha ng kanyang anak na si Chinonso. Maingat niyang binihisan ng bata ng isang malinis at puting polo. Tinitiyak na ang bawat butones ay nakasara ng maayos. Walang bakas ng pagmamadali sa kanyang mga kilos. Ang bawat haplos niya sa buhok ng anak ay puno ng panalangin at pangakong ito na ang huling araw na sila ay ituturing na basahan sa sarili nilang tahanan bago umalis patungo sa Marangyang Bulwagan kung saan gaganapin ang selebrasyon. Lumapit si Binta kay Coffee na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang asawa ay mukhang isang matagumpay na hari. Hindi alam na ang lupang kanyang kinatatayuan ay unti-unti nang naglalaho. Let me help you with that, Coffee. Last time na siguro itong magagawa ko para sa'yo. Ang malumanay na wika ni Binta sa wikang Taglish habang dahan-dahang inaayos ang kwelyo ng asawa. Tumawa ng bahagya si Coffee, isang tawang puno ng kayabangan. Good. At least you know your place today, Binta. Make sure na hindi mo ako ipapahiya sa harap ng mga investors. Today is the day na magiging official na ang lahat. Hindi sumagot si Binta. Sa halip, iniwan niya ang isang halimuyak ng sampagita sa silid. Isang amoy na sumisimbolo sa kanyang katapatan. Ngunit para sa kanya, ito na ang pabango ng kanyang pamamaalam sa nakaraan. Ang bulwagan ay puno ng mga nagniningning na bituin ng lipunan. Ang tunog ng mga baso ng kristal na nagtatamaan ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Naroon si Doña Matilda, nakasuot ng terno na gawa sa pinakamahal na tela, habang si Sophie naman ay nakasuot ng pulang bestida na tila ba siya na ang bagong reyna ng kumpanya. Ang bawat sulyap nila kay Binta ay puno ng pangungutya. Tila ba tinitignan nila ang isang aninong malapit ng mabura. Umakyat si Coffee sa entablado sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw. Hawak niya ang mikropono ng may matinding kumpiyansa. Ladies and gentlemen, tonight is a milestone. In spite of many challenges, our company has found a new partner, a major investor na magliligtas sa atin mula sa mga utang at magdadala sa atin sa global market. Ang masiglang pahayag ni Coffee.
I would like to introduce the owner of Eze Global Investments, the holder of 51% of our shares. Bumukas ang malalaking pinto ng bulwagan. Ang bawat mata ay nakatuon sa pagpasok ng bagong makapangyarihang tao. Ang tunog ng bawat paghakbang ng sapatos sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang pintig ng tadhana. Sa gulat ng lahat, hindi isang matandang bilyonaryo ang pumasok. Si Binta, na nakasuot ng isang simpleng asul na trahe de mestiza, ngunit may taglay na awtoridad na hindi matatantya, ay seryosong naglalakad patungo sa entablado. Sa kanyang tabi ay si Ngozi Eze na may bitbit na mga legal na dokumento. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mukha ni Coffee ay naging kasing puti ng papel, habang si Doña Matilda ay tila nalimutan kung paano huminga. Tumayo si Binta sa harap ng mikropono, tinitigan ang kanyang asawa ng diretso sa mga mata. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malamig at matalas na katotohanan. Coffee, hindi mo na kailangang maghanap ng inventor. I am here. Ang wika ni Binta, ang kanyang boses, ay umaalingaw-ngaw sa buong silid nang walang panginginig. Ang lahat ng utang na ginawa mo sa ilalim ng pangalan ko at ang lahat ng shares na balak mong nakawin ay nasa ilalim na ng kontrol ko. Ako na ang may-ari ng kumpanyang ito. Isang malakas na paghinga ang nagmula sa mga manonood. Ang mga kamay ni Coffee ay nagsimulang manginig habang hawak ang podium. Lumingon siya kay Sophie, ngunit ang babaeng inaasahan niyang kakampi ay dahan-dahang umaatras patungo sa dilim. Ang mukha ay puno ng takot dahil sa paglitaw ng mga pulis sa gilid ng silid. Ngunit bago pa man makapagsalita si Coffee, isang matandang miyembro ng Board of Directors ang tumayo at itinaas ang isang itim na sobre. Wait, Binta, bago nating ituloy ang turnover, kailangan mong makita ang dokumentong ito. May isang lihim na transaksyon na hindi kasama sa listahan mo at ito ang magpapabago sa lahat ng plano mo ngayong gabi. Napatigil si Binta. Ang kanyang kamay ay humigpit sa hawakan ng mikropono habang ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang panibagong uri ng sakit na hindi niya inaasahan. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing talim ng isang punyal na unti-unting humahati sa huling hibla ng pag-asa ni Coffee. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatuon sa malaking telon sa likuran ni Binta, kung saan ang mga larawan mula sa itim na talaarawan ay isa-isang lumalabas. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga detalyadong plano ni na Doña Matilda at Coffee upang ideklarang baliw si Binta, kasama ang mga ilegal na paglilipat ng pondo na nagmula sa pawis at talino ng babaeng itinuring nilang basahan. You're lying! Fake ang lahat ng yan. Sinisiraan mo lang kami dahil sa selos. Ang sigaw ni Coffee. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng matinding takot, habang ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit ng kulay mula sa pula patungo sa pagiging kasing puti ng abo. Hindi sumagot si Binta. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan. Sa isang hudyat ni Ngozi, lumabas sa telon ang huling dokumento, isang DNA report na nakuha mula sa isang pribadong klinika. Ito ang resulta ng pagsusuri sa sanggol na dinadala ni Sophie. Ang mga salitang nakasulat sa ilalim ay malinaw at hindi maikakaila. 0% probability of paternity para kay Coffee Nwosu. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga tao sa paligid. Ang pagtataksil ni Coffee ay binuweltahan ng isang mas malalim na pagtataksil mula sa babaeng inakala niyang magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Lumingon si Coffee kay Sophie. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sophie, what is this? Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Ang ulong ng galit ni Coffee. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ng braso ng dalaga. Ngunit si Sophie ay wala nang masabi.
Ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding panginginig at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga pulis na unti-unti nang lumalapit sa kanyang kinalalagyan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang humawak sa kanyang dibdib si Doña Matilda. Ang matanda ay nagsimulang gindain, ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa sahig ng entablado. Tila ba inaatake sa puso dahil sa sobrang kahihiyan. Aking puso, Coffee, tulungan mo ako. Ang paos na hininga ni Doña Matilda, isang huling subok na makuha ang awa ng mga tao at makatakas sa hatol ng madla. Lumapit si Binta sa kanyang biyenan, ngunit hindi upang tulungan itong tumayo. Yumuko siya ng bahagya. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng emosyon. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon sa pag-arte, Doña Matilda. Tinawagan ko na ang ambulansya bago pa man magsimula ang programang ito. Pero huwag kayong umasa na sa marangyang ospital kayo dadalhin. Ang mga pampublikong pasilidad na dati ninyong kinukutya ang tatanggap sa inyo ngayong gabi. Tumayo si Binta at dahan-dahang lumapit kay Coffee. Inilabas niya ang mga papeles ng diborsyo at ang kautusan mula sa korte para sa pagpigil ng lahat ng transaksyon sa ilalim ng pangalan ng kanyang asawa. Sa isang dahan-dahan at kalkuladong kilos, inilagay ni Binta ang mga papel sa tapat ng dibdib ni Coffee. Itiniin niya ang mga dokumento sa eksaktong bahagi ng tuksido ng asawa, kung saan hinaluan ng lalaki ng mainit at malapot na sarsa ang kanyang puting bestida noong gabing iyon. Ito ang huling ulam na ihahain ko sa iyo, Coffee. Tikman mo ang pait ng lahat ng kasinungalingan mo. Ang bulong ni Binta, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng bulwagan, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa ningas ng tagumpay. Nanatiling nakatulala si Coffee. Ang kanyang mga kamay ay hindi na kayang abutin ng mga papel na dahan-dahang nahuhulog sa sahig. Sa kabilang dulo ng silid, ang mga pulis ay tuluyan nang nakalapit kay Sophie. Isang malamig na bakal ang dumampi sa mga pulso ng dalaga. Isang tunog ng pagsasara ng mekanismo ang naghudyat ng pagtatapos ng kanyang karera bilang isang manloloko. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng ambisyon at ang lahat ng dumi ng pamilya Nwosu ay sabay-sabay na gumuho sa ilalim ng paa ng babaeng inakala nilang maaari nilang tapakan habang buhay. Ang langit ay tila nakikidalamhati sa pagbagsak ng isang huwad na kaharian, habang ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa bawat sulok ng lungsod. Sa loob ng isang pampublikong ospital, kung saan ang amoy ng luma at masangsang na disinfectant ay humahalo sa amoy ng pawis ng maraming tao, nakahiga si Doña Matilda. Ang kanyang silid ay walang aircon, tanging isang luma at maingay na bentilador lamang ang nagpapaikot ng mainit na hangin. Ang mga puting dingding ay may mga bakas na ng dumi at amag, isang tanawin na dati ay labis niyang kinukutya. Ang reyna ng pamilya Nwosu ay nakahubad na ngayon ng kanyang kapangyarihan. Suot ang isang kupas na hospital gown habang pinagmamasdan ang mga estrangherong nasa katabing kama. Ang bawat paghinga niya ay puno ng pait, habang naaalala ang marangyang buhay na tila isang panaginip na lamang ngayon. Samantala, sa tapat ng malaking tarangkahan ng mansyon, nakatayo si Coffee. Basang-basa ang kanyang mamahaling suit na ngayon ay puno na ng putik. Pilit niyang ipinapasok ang kanyang susi sa butas ng kandado, ngunit ang mekanismo ay hindi gumagalaw. Ang bawat pagsubok niya ay nagreresulta lamang sa panginginig ng kanyang mga kamay, sa lamig at pagod. Napagtanto niya na ang lahat ng mga lock ay pinalitan na. Ang kanyang bahay, ang kanyang kumpanya, at ang kanyang dangal ay tuluyan ng nakuha sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Binta, nakatayo sa ilalim ng malapad na bubong ng balkonahe habang may hawak na isang itim na payong. Ang kanyang tindig ay puno ng kapayapaan, malayo sa babaeng nanginginig sa takot noong mga nakaraang buwan. Sa loob ng bahay makikita ang mainit at dilaw na liwanag na nagmumula sa chandelier.
Isang kabalintunaan sa madilim at basang mundo kung saan naroon si Coffee. Binta, please buksan mo ang pinto. I have nowhere else to go. Ang sigaw ni Coffee. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. I'm sorry, okay? Nagkamali ako. Sophie cheated on me too. Pinagtulungan nila ako. Binta, please, for the sake of our years together, let me in. Tumingin si Binta sa kanyang asawa. Walang bakas ng galit o puot sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at malamig na pagtanggap. Ang mga taon na binabanggit mo, Coffee, ay ang mga taon na unti-unti mo akong pinatay. You didn't just break my heart, you tried to steal my soul and my child. I was blinded, Binta. Si Mama ang nag-push sa akin, please give me another chance. Para kay Chinonso, di ba? He needs a father. Patuloy na pagsusumamo ni Coffee habang lumuluhod sa basang semento. Ang kanyang muka ay nababalot ng luha at ulan. Sa sandaling iyon, lumapit si Chinonso sa tabi ng kanyang ina. Tumingin ang bata sa kanyang ama, ngunit agad din itong umiwas ng tingin at kumapit ng mahigpit sa palda ni Binta. Ang inosenteng kilos ng bata ay tila isang huling hatol na bumasag sa puso ni Coffee. Coffee, hindi mo kailangan ng bahay na ito. Ang kailangan mo ay matutunang mabuhay sa dumi na ikaw mismo ang gumawa. Ang malumanay na wika ni Binta. Lumingon siya sa gwardiya na nakatayo sa gilid. Pakialis na ang kalat sa harap ng pinto. Chinonso and I are about to have dinner. And I don't want him to see anything unpleasant. Tumalikod si Binta at pumasok sa loob ng bahay. Kasunod ang kanyang anak. Ang malakas na pagtikom ng malaking pinto ay naging hudyat ng tuluyang pagkakakulong ni Coffee sa labas ng buhay na dati niyang itinatapon. Habang unti-unting lumalayo ang anino ni Binta, dumating ang isang sasakyan. Bumaba si Ngozi, may dalang isang maliit na kahon. Lumapit si Ngozi kay Coffee na nakasalampak pa rin sa putikan. Binuksan niya ang kahon at ipinakita ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng driveway. Iyon ang gintong Rolex ni Coffee, ang relo na simbolo ng kanyang tagumpay na isinangla niya upang bayaran ang unang hiling ni Sophie. Gusto mo ba itong makuha ulit, Coffee? Ang tanong ni Ngozi sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na panunodyo. Binili ko ito sa sanglaan kaninang hapon, pero sa tingin ko hindi mo na ito deserve because time has finally run out for you. Nanatiling nakatitig si Coffee sa relo. Ang bawat segundo ng pagtulo ng ulan ay tila isang paalala ng bawat pagkakataong sinayang niya para sa isang huwad na pangarap. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng gabi habang dahan-dahang isinasara ni Ngozi ang kahon. Magagawa pa kaya niyang itayo ang sarili mula sa putik na ito o tuluyan na siyang lalamunin ng dilim ng kanyang sariling mga kasalanan? Sa loob ng isang masikip at madilim na paupahan sa gilid ng rails, ang hangin ay tila ayaw nang dumaloy, nababalutan ng amoy ng kalawang at panis na pagkain. Ang bawat pag-ikot ng sirang bentilador sa kisame ay naglalabas ng isang mahaba at nakakarinding tunog ng bakal na kinakaskas sa bakal, na tila ba isang orasan na nagbibigay diin sa bawat minutong pagdurusa. Dito, sa gitna ng init na dumidikit sa balat, matatagpuan ang mga anino ng dati ay makapangyarihang mag-asawang Nuosu. Nakahiga si Doña Matilda sa isang manipis at butas-butas na kutsyon. Ang kanyang dating makinis na balat ay tila naging parang tuyong dahon, puno ng mga kulubot at bakas ng kapabayaan. Wala na ang kanyang mga alalay na handang sumunod sa bawat pitik ng kanyang daliri. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang anak na si Coffee, na ngayon ay nakaupo sa isang silyang kahoy na malapit ng mabali. Hawak ang isang pirasong tuyo at malamig na kanin. Coffee, Ija. Anak, pakiabutan naman ako ng tubig. Tuyong-tuyo na ang lalamunan ko. Ang paos na pagsusumamo ni Doña Matilda, ang kanyang boses, ay halos hindi na lumalabas sa gitna ng matinding panghihina. Hindi siya tinignan ni Coffee.
Ang lalaki ay nakatitig lamang sa dingding na may mga bakas ng lumang pintura na unti-unti nang natituklap. Ang kanyang mga mata ay walang ningning, tila ba isang balon na nawalan na ng tubig. Wala tayong tubig, ma. Patay na ang linya dahil hindi natin nabayaran ng bill noong nakaraang buwan. At wag mo akong utusan, pagod na ako sa pakikinig sa mga reklamo mo. Ang malamig na sagot ni Coffee sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng puot na dati ay inilalaan niya lamang kay Binta. Anak naman, huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Ako ang nanay mo. Binigay ko ang lahat para sa'yo. Utang na loob mo sa akin ang lahat ng naging tagumpay mo noon. Ang huling subok ni Doña Matilda na gamitin ang kanyang paboritong sandata ng pagmamanipula. Tumayo si Coffee at lumapit sa kanyang ina. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa malagkit na sahig ay tila isang babala. Utang na loob? Ma, ikaw ang nagturo sa akin na itapon ang lahat ng walang silbi. Ikaw ang nag-udyok sa akin na lokohin si Binta. At tignan mo tayo ngayon? Dahil sa mga plano mo, nawala ang lahat sa akin. Ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo nabulok sa lugar na ito. Naramdaman ni Doña Matilda ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng kasamaang itinanim niya sa puso ng kanyang anak ay ngayon ay siya na ring umaani. Ang kalupitang itinuro niya kay Coffee ay ngayon ay ibinabalik sa kanya ng doble ang pait. Kinuha ni Doña Matilda ang isang maliit na piraso ng tuyong isda sa gilid ng kanyang higaan. Habang pilit niya itong kinakain, pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga marangyang handaan sa mansyon. Naalala niya ang bawat putahing inihahanda ni Binta nang may buong pagmamahal, ang bawat pag-aalaga nito sa kanya sa tuwing sasama ang kanyang pakiramdam, at ang bawat ngiti ng kanyang manugang sa kabila ng lahat ng panglalait na ibinibigay niya rito. Ang bawat nguy-nguy niya sa tuyong isda ay hinaluan ng kanyang sariling luha, isang mantsat na lasa ng huli at walang saysay na pagsisisi. Sa kabilang dulo ng silid, binuksan ni Coffee ang isang lumang radyo, ngunit tanging static at mahihinang boses lamang ang lumalabas. Wala na ang musika, wala na ang karangyaan, wala na ang bawat taong dati ay humahanga sa kanya. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na pag-iyak ng isang sanggol mula sa kabilang bahay, na tila nagpapaalala sa kanya sa anak ni Sophie na inakala niyang sa kanya, at kay Chinonso na ngayon ay maligaya na sa piling ng ibang tao. Napatingin si Doña Matilda sa kisame, kung saan ang isang butiki ay dahan-dahang gumagapang patungo sa isang insekto. Isang kaisipan ang dumaloy sa kanyang nanghihinang isipan. Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat? Ang mabulok sa isang sulok kasama ang isang anak na namumuhi sa kanya. Habang ang babaeng itinuring niyang basura ay ngayon ay naglalakad na sa ilalim ng liwanag, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mahinang katok sa pinto ng kamatayan. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang naghihingalong kaluluwa. Kung bibigyan kaya siya ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan, magagawa pa kaya niyang bawiin ang lahat ng sakit na kanyang idinulot? O sadyang nakasulat na sa mga bituin na ang bawat dumi na itinapon niya sa iba ay sa kanya rin babagsak sa huli? Ang umaga ay binabalot ng halimuyak ng mga sariwang sampagita, isang amoy na sumisimbolo sa muling pagkasilang ng isang pusong minsan na nang naging abo. Sa gitna ng isang malawak at maliwanag na hardin, nakatayo ang isang gusaling gawa sa mapuputing bato at malalaking salamin na sumasalamin sa asul na kalangitan. Ito ang ngiti ni Chinonso, ang sentrong itinatag ni Binta para sa mga kababaihang naging biktima ng karahasan at panlilinlang. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng pag-asa. Malayo sa madidilim na pasilyo ng mansyong dati ay naging bilangguan ng kanyang kaluluwa. 3 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong binuo ng kasinungalingan ni na Coffee at Doña Matilda. Sa mga panahong yon, hindi lamang kumpanya ang muling itinayo ni Binta, kundi ang bawat piraso ng kanyang sarili na dati ay inakala niyang
wala ng halaga. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng puyat o takot. Sa halip, ang bawat guhit ng kanyang ngiti ay nagpapakita ng isang lalim ng karunungan na tanging ang mga nakalampas lamang sa matinding unos ang nagtataglay. Lumapit si Ngozi sa kanyang tabi. May hawak na 2 baso ng malamig na katas ng prutas. Ang kanyang matapat na kaibigan ay nanatiling sandigan niya sa bawat hakbang ng kanyang pagbangon. Binta, look at them. Ang daming tao ang nandito today para sa inauguration. You really did it, girl. From the storage room to this legacy. Ang wika ni Ngozi sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at tunay na katuwaan. Uminom ng bahagya si Binta. Dinaramdam ang lamig na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Isang kabalintunaan sa init ng pag-ibig na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa tulong mo, Ngozi. At higit sa lahat, kung hindi ko natutunang mahalin ang sarili ko. Dati, akala ko ang pagtitiis ay bahagi ng pagiging asawa. Pero ngayon, alam ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi naninira, kundi nagpapalaya. Sa di kalayuan, nakita ni Binta ang kanyang anak na si Chinonso. Ang bata ay 13 taong gulang na ngayon. Mas matangkad at may mga matang nagniningning sa talino at kabutihan. Tumatakbo ang bata patungo sa kanya. May hawak na isang piraso ng papel. Nang makarating ito sa kanyang harapan, dahan-dahang iniabot ni Chinonso ang isang iginuhit na larawan. Ito ay larawan ng isang babaeng may suot na korona na gawa sa mga bulaklak, nakatayo sa ibabaw ng isang bundok, habang ang araw ay sumisikat sa kanyang likuran. Sa ibaba ng drawing, nakasulat ang mga salitang, "Sa aking pinakamalakas na mommy." Naramdaman ni Binta ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng ligaya na tila humahaplos sa bawat sugat ng kanyang nakaraan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, inilulubog ang kanyang mukha sa balikat nito. Ang amoy ng malinis na damit at pagkabata ni Chinonso ang naging pinakamabisang gamot sa lahat ng pait na naranasan niya sa kamay ni Coffee. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa harapan ng sentro para sa pagputol ng ribbon. Hawak ang ginintuang gunting, pinanood ni Binta kung paano dahan-dahang nahati ang pulang tela. Walang ingay, tanging ang malambot na pagbagsak ng 2 dulo ng ribon sa sahig ang naging hudyat ng isang bagong kabanata. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magpalakpakan, isang tunog na tila mga pakpak ng mga ibong sabay-sabay na lumilipad patungo sa kalayaan. Pagkatapos ng seremonya, pumasok si Binta sa kanyang bagong opisina. Huminto siya sa harap ng malaking salamin na abot hanggang sahig. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya nakikita ang babaeng may mantsa ng sarsa sa damit o ang babaeng nakaluhod sa madilim na banyo habang umiiyak. Ang nakikita niya ay isang reyna, isang babaeng marunong lumaban, marunong magpatawad, ngunit higit sa lahat, marunong magtakda ng sarili niyang halaga. Huminga siya ng malalim. Hinahayaan ang bawat hibla ng hangin na punuin ang kanyang mga baga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang awit ng pasasalamat. Ang nakaraan ay mananatiling bahagi ng kanyang kasaysayan, ngunit hindi na ito ang magdidikta ng kanyang kinabukasan. Ang bawat sugat ay naging isang pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang pakikidigma sa buhay. Tumingala si Binta sa langit, at sa gitna ng sikat ng araw, naramdaman niya ang isang banayad na haplos ng hangin sa kanyang pisngi. Ito na ang lasa ng tunay na kapayapaan. Ang bagyo ay tapos na, at ang lahat ng bagay na nawala ay napalitan ng isang kayamanang hindi kailanman mananakaw ng kahit na sinong Coffee o Doña Matilda sa mundong ito. Ang kanyang sariling kaluluwa na muling nahanap ang kanyang tahanan.